Namumuhay tayo sa panahon kung kailan ang katotohanan ay nasa harap na mismo ng ating mga mata. Ang espiritu ng panlilinlang ay hindi pa lamang paparating, narito na ito. Sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 4 hanggang 5, sinabi ni Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninyo man. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Kristo, at marami ang maililigaw nila. Mapapansin natin na ang unang babala ni Jesus ay hindi tungkol sa digmaan, gutom, o lindol, kundi panlilinlang. Ang panlilinlang ay tuso. Hindi ito sumisigaw o nagliliwanag sa asol na liwanag. Ito'y dumarating ng tahimik, may anyo ng katotohanan, ngunit unti-unting inilalayo ang puso ng tao sa Diyos. Sa ating henerasyon, ang panlilinlang ay may mga bagong anyo. Ito'y naninirahan sa ating mga screen, kumakalat sa pamamagitan ng mga algorithm, at nagtatago sa wika ng pag-ibig at pag-unlad. Ngunit sa likod ng maskarang ito, nakatago pa rin ang lumang kasinungalingan mula pa sa Hardin ng Eden, tiyak na hindi ka mamamatay. Ngayon, tatalakayin natin ang tatlong malalaking panlilinlang ng mga huling araw, mga kasinungalingang nagdadala ng kalituhan maging sa loob ng simbahan. Ang layunin nito ay hindi upang takutin, kundi magbigay ng kaliwanagan. Sapagkat nang nagbabala si Jesus tungkol sa panlilinlang, hindi niya ito ginawa upang takutin ang mga mananampalataya, kundi ihanda sila upang maging matatag sa katotohanan. Sinabi niya sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 11, at lilito ang maraming bulang propeta, at marami ang kanilang ililigaw. Sa bawat henerasyon ay may mga huwad na guro, ngunit sa mga huling araw, sila ay dadami. Sabi ng Biblia, sila ay magsasalita ng kaakit-akit at kakalabit sa pandinig ng tao. Magtuturo sila tungkol sa kapalaran, pabor, at tagumpay, ngunit bihira tungkol sa pagsisisi, kabanalan, at krus. At nakikita natin ngayon kung paanong ang propesyang ito ay natutupad sa ating harapan. Sa social media, libu-libong tinatawag ang sarili nilang propeta sa pangalan ng Diyos. Iba sa kanila ay nagla-livestream ng mga pahayag at nagsasabing may direktang mensahe sila mula sa Diyos tungkol sa halalan, kasikatan, o kayamanan. Ngunit binalaan tayo ng kasulatan, si Satanas man ay nag-aanyong anghel ng liwanag. Marami sa mga mensaheng ito ay halo ng katotohanan at kasinungalingan. Tila espiritual, ngunit ang dulo nito ay pagpapabuti sa sarili, hindi pagsuko sa Diyos. Ang layunin ay hindi na maging tagasunod ni Kristo, kundi tagahanga ng mga tao. Ang ilan sa mga propetang ito ay nabubuhay sa karangyaan habang nangangaral ng sakripisyo. Hindi sila tapat kay Jesus, kundi sa kanilang sarili. Epektibo ang panlilinlang na ito dahil espiritual ang anyo nito. Ang mga bulang propeta ay hindi gumagamit ng satanikong simbolo. Hawak nila ang Biblia, binabanggit nila ang banal na kasulatan, ngunit binabaluktot nila ito upang makamit ang pansariling layunin. Gaya ng ginawa ni Satanas nang tuksohin niya si Jesus sa ilang, ginagamit din nila ang salita ng Diyos laban sa kalooban ng Diyos. Isipin mo ang pag-usbong ng viral Christianity. May mga TikTok prophet ngayon na nagvi-viral habang inaangkin nilang alam nila kung sino ang mananalo sa eleksyon, kailan darating ang pagsubok, o kahit ang eksaktong petsa ng pagbabalik ni Jesus, taliwas sa sinabi ni Kristo sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 36. Walang nakakaalam ng araw o ng oras. Ang panganib ay ito, maraming Kristiyano ngayon ang sumusunod sa mga personalidad, hindi sa persona ni Kristo. Alam nila ang bawat pahayag ng paborito nilang mangangaral, ngunit hindi ang mga turo ng kanilang tagapagligtas. Sa ikalawang Pedro Kapitulo 2 versikulo 1 hanggang 3, nagbabala ang Biblia. Magkakaroon ng mga bulang guro sa inyo, na magdadala ng mga mapanirang aral, at dahil sa kanilang kasakiman ay gagamitin nila kayo upang makinabang. Ibig sabihin nito, ibinebenta nila ang pananampalataya. Ibinebenta nila ang pag-asa na parang produkto, at ang pagpapala na parang tatak. Ngunit ang tunay na ebanghelyo ay hindi kailanman tungkol sa kasikatan, ito'y tungkol sa krus. Sinabi ni Jesus sa Lucas Kapitulo 9 versikulo 23, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sa mga huling araw, kailangan nating matutong suriin ang bawat turo. Itinuturo ba nito ang pagsuko kay Kristo, o ang sariling karunungan? Pinalalapit ba ako nito sa kabanalan, o mas pinapagaan ang pakiramdam ko sa kasalanan? Sapagkat ang unang malaking panlilinlang ng mga huling araw ay hindi nangyayari sa labas ng simbahan, nangyayari ito sa loob. Gaya ng sabi sa ikalawang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 1 hanggang 4. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mahirap sapagkat ang mga tao ay magiging maibigan sa sarili, maibigan sa kalayawan kaysa sa Diyos.
Ang ikalawang malaking panlilinlang ay ang pag-ibig sa sanlibutan. Namumuhay tayo sa panahon ng matinding pagka-distract, kung saan hindi kailangang wasakin ka ng kaaway, sapat nang iligaw ka niya sa pansin. Isipin mo iyon. Hawak natin sa ating mga kamay ang mga kumikislap na screen na kumukuha ng ating oras, ngunit bihira ang ating kaluluwa. Patuloy tayong nag-scroll, kumukonsumo ng nilalaman, at nabababad sa impormasyon, habang ang ating buhay espiritual ay unti-unting natutuyo at nagugutom. Binalaan tayo ni Jesus sa Lucas Kapitulo 21 versikulo 34. Mag-ingat kayo na huwag kayong mabigitan ang puso sa kalasinggan, sa labis na pagkain, at sa mga alalahanin ng buhay, upang ang araw na iyon ay huwag biglang dumating sa inyo. Ang talatang ito ay hindi lamang tungkol sa alak, kundi tungkol sa pagkaabala at pagka-distract. Ang mga alalahanin ng buhay ay pumapatay sa espiritual na pagka-alerto ng milyon-milyong mananampalataya. Hindi kailangang gawin kang masama ni Satanas, sapat na ikaw ay maging abala, pagod, o abala sa kasiyahan upang hindi mo mapansin kung gaano kalalim ang gabi sa espiritual. Tayo ngayon ay namumuhay sa tinatawag ng ilan na digital na Babylonia, isang mundong inuuna ang kaginhawaan at aliwan kaysa sa kabanalan. Sa parehong mga device kung saan naka-install ang Bible app, nandoon din ang walang katapusang mga tukso. Ang artificial na intelihensya ay lumilikha na ngayon ng mga huwad na realidad, huwad na balita, at maging mga huwad na karanasang espiritual. Mayroon na ring mga AI-generated Jesus chatbots, isang nakakatakot na anino ng propesya na nagsasabing darating ang panahon na ang larawan ay magsasalita. Ang panlilinlang ay tuso. Maraming Kristiyano ang lumaki na mas nagtitiwala sa teknolohiya kaysa sa banal na espiritu. Sa halip na manalangin, tayo ay nag-Google. Sa halip na salita ng Diyos, tayo ay humihingi ng direksyon mula sa algorithm. Ang pag-ibig sa kalayawan ay naging bagong relihiyon. Milyon-milyon ang nabubuhay para sa likes, followers, at pagkilala, isang digital na anyo ng pagsamba. Ngunit binalaan tayo ng Biblia sa unang Juan Kapitulo 2 versikulo 15 hanggang 16. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pita ng laman, ang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama. Hindi laging lumalapit si Satanas bilang kaaway. Minsan, lumalapit siya bilang aliwan. Hindi kanya palaging hihikayating itakwil si Kristo. Papatagalan ka lang niya sa kasayahan hanggang sa makalimutan mo siya. Ang panganib ng panlilinlang na ito ay hindi dahil hayagan ito, kundi dahil tila walang masama. Sinasabi natin, pelikula lang naman ito, uso lang, o social media lang. Ngunit bawat maliit lang naman ay isang hakbang palayo sa kabanalan. Dapat magising ang simbahan. Hindi tayo tinawag upang makibagay sa mundo, kundi upang mabago ito. Pinaalalahanan tayo ng Roma Kapitulo 12 versikulo 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kung makuha ni Satanas ang iyong atensyon, makukuha niya ang iyong pananampalataya. At kung makuha niya ang iyong pananampalataya, makokontrol niya ang iyong buhay. Sabi sa ikalawang Tesalonica Kapitulo 2 versikulo 10 hanggang 11. Dahil hindi nila inibig ang katotohanan upang sila ay maligtas, kaya ipinahintulot ng Diyos na sila ay malinlang ng makapangyarihang pandaraya, upang maniwala sila sa kasinungalingan. Ang huling panlilinlang ay ang pinakadelikado, sapagkat kamukha ito ng katotohanan. Hindi ito ateismo. Ito ay peking Kristyanismo na binabago ang kahulugan ng kasalanan. Binabaliwala ang kabanalan, at nangangaral ng ebanghelyo na walang krus. Ito ang espiritu ng kompromiso. Ang antas ng panlilinlang na mauuna sa paglitaw ng Antikristo. Sabi sa ikalawang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 3 hanggang 4. Darating ang panahon na ayaw na nilang makinig sa wastong aral, kundi susunod sila sa sarili nilang kagustuhan at maghahanap ng mga gurong magsasalita ng mga bagay na gusto lamang nilang marinig. At tayo ay nasa panahong iyon ngayon. Ang modernong Kristyanismo ay iniiwasan ang mga paksa tulad ng kasalanan, katwiran, at kabanalan. Sa halip, nagtuturo ito ng kaaliwan na walang kabigatan, biyaya na walang pagsisisi, at langit na walang impyerno. Ngunit hindi mo maaaring alisin ang mga bahagi ng Biblia na nakaka-offend at tawagin pa rin itong Kristyanismo. May mga tagapagturo ngayon na nagsasabing, gusto lang ng Diyos na ikaw ay maging masaya. Ngunit sinasabi ng kasulatan, tinawag tayo ng Diyos sa kabanalan. Ang hangganan sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan ay ngayon ay nabubure sa pangalan ng pag-ibig. Ngunit ang pag-ibig ayon sa Biblia ay hindi pagtitiis sa kasalanan, ito ay pagtatapat ng katotohanan. Ang pag-ibig ay hindi sinasang-ayunan ang hinahatulan ng Diyos. Ang tunay na pag-ibig ay tumatawag sa mga tao tungo sa kalayaan.
Maging sa Kristiyanong media, nakikita na natin ang pagbabagong ito. Ang mga pelikula at serye ngayon ay nagpapakita ng ibang Jesus. Isang Jesus na hindi kailanman nagtutuwid, hindi nagsasabi ng pagsisisi, at hindi binabanggit ang impyerno. Ngunit hindi ito ang Jesus ng Biblia. Ito ay kulturang Jesus, hinubog upang iparamdam sa mga tao na tama sila, sa halip na tumalikod sa kasalanan. At habang lumalago ang panlilinlang na ito, ang mundo ay tatanggapin ang Antikristo ng bukas ang mga bisig. Sapagkat dala niya ang kapayapaan na walang pagsisisi. Pagkakaisa na walang katotohanan. At kaligtasan na walang tagapagligtas. Matagal nang binalaan tayo ng Isaias Kapitulo 5 versikulo 20. Sa aba nila na ang masama ay tinatawag na mabuti, at ang mabuti ay tinatawag na masama. Sino ang tumatawag sa masama na mabuti, at sa mabuti na masama? Sa dilim bilang liwanag, at sa liwanag bilang dilim. Sabi ng Biblia sa 2 Tesalonica Kapitulo 2 versikulo 7, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na ngayon. Ang kasamaan ay hindi dumarating ng biglaan. Ito ay unti-unting pumapasok sa pamamagitan ng mga kompromiso sa moralidad. Ang panlilinlang ng mga huling araw ay hindi lamang dahil tinatanggihan ng mundo ang katotohanan. Kundi dahil marami sa loob ng simbahan ang binabago ang kahulugan nito. Ngunit si Jesus ay hindi nagbabago. Sabi sa Hebreo Kapitulo 13 versikulo 8, si Jesu Kristo ay siya rin kahapon, ngayon, at magpakailanman. Kailangan nating manindigan sa linya ng katotohanan, kahit na may kapalit ito. Sapagkat ang ebanghelyong may kompromiso ay hindi nakapagliligtas ng sinuman. Ano ang dapat gawin ng mga mananampalataya sa panahong laganap ang panlilinlang? Hindi tayo iniwan ni Jesus na walang sandata. Binigyan niya tayo ng 3 angkla na magpapanatili sa atin mula sa pagkadaya. Una, manatili sa salita ng Diyos. Ang Biblia ang ating huling awtoridad. Hindi ang kultura, hindi ang damdamin, at hindi ang mga influencer. Sabi sa Awit Kapitulo 119 versikulo 105, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas. Sa mundong puno ng kadiliman, ang salita ng Diyos lamang ang ating ilaw. Ikalawa, magpasakop at mapuspos ng banal na espiritu. Ang kaalaman lamang ay hindi sapat. Ang kailangan natin ay espiritual na pagkilala. Ang banal na espiritu ang nagbibigay ng karunungan upang makilala ang kasinungalingan. Kahit ito ay mukhang totoo. Sabi ni Jesus sa Juan Kapitulo 16 versikulo 13. Patnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan. Ikatlo, manatiling gising at laging manalangin. Sinabi ni Jesus sa Mateo Kapitulo 26 versikulo 41. Magbantay at manalangin upang huwag kayong mahulog sa tukso. Tahimik kumikilos ang kaaway, ngunit ang kanyang mga plano ay nalalantad sa mga nananalangin. Kung mas marami kang panalangin, mas kaunti ang pagkakataong malinlang. Hindi natin hinihintay ang mga huling araw. Naririto na tayo. Totoo ang panlilinlang. Unti-unting naglalaho ang hangganan sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan. Ngunit ang mananatiling matatag sa salita ng Diyos ay tatayo pagdating ng unos. At kung may isang bagay kang dapat tandaan, ito iyon. Ang Antikristo ay hindi madidaya ang mundo sa pamamagitan ng hayagang kasamaan, kundi sa pamamagitan ng mukhang mabuting kasinungalingan. Kaya kailangan nating lumapit kay Jesus ngayon. Ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sapagkat habang ang panlilinlang ay patuloy na lumalalim, ang liwanag ng katotohanan ay lalo namang magniningning sa mga nananatiling tapat. Huwag kang mapabilang sa mga nagsasabing, maglilingkod ako sa Diyos sa susunod na panahon. Ang oras ay ngayon, sapagkat ang panlilinlang ay hindi pa lamang paparating. Narito na ito, kumakatok na sa pinto. Ngunit narito ang mabuting balita. Si Jesus ay buhay pa rin. Ang katotohanan ay patuloy na nagpapalaya. At ang Espiritu ng Diyos ay patuloy na gumagabay sa kanyang bayan sa lahat ng katotohanan. Kaya manatiling gising, manatiling matalino, at manatiling tapat. Sapagkat malapit nang dumating ang hari.